Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng istorya ni Kalingap Edu at ni Viancy ay tumungo ang Kalingap team sa lupa na bibilhin ng pamilya nila Viancy. Dahil nga meron ng sapat na pondo ang Kalingap team, tulong na rin ng mga sponsors. Pumunta sila sa bagong lupa at doon nakipag-usap sa may-ari. Pagkatapos naman noon ay agad-agad na silang nagpirmahan ng kontrata at nagbayad. Sa pagbabayad ng bahay nila Viancy ay sinamahan si Viancy ng kanyang papa para tingnan ang lupa. Kaya naman lubos ang pasalamat ng papa ni Viancy at ni Viancy sa Kalingap team. Sa wakas daw ay makakatulog na sila ng mahimbing nang hindi natatakot sa bagyo at malalakas na alon. Sa Leo D fans, thank you so much po sa inyo. At yung sobra po, sa pabahay po natin gagamitin. Ayan po. Ay, tago po yan tan. So ito na po. 200,000. Bilangin niyo po Bilangin niyo po. Kasi yan, winadraw ko lang po yan, ganyan. Paguli daw yun. Tara, bilangin natin. Ito po. 36. Ito 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sakto? 10. Nabanggit nga ni Kalingap Rab na sa lahat ng Kalingap Angels ay si Viancy talaga ang may pinakamahal na lupa. Kaya naman, sabi niya ay magpasalamat daw si Viancy sa kanyang mga sponsors na sobra-sobra ang pagmamahal at suporta sa kanya. Biruin mo na libre na ang kanyang lupa at may sobra pa para sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Grabe talaga ang mga tulong na dumarating kina Viancy, kaya naman sabi ni Kalingap Rab ay sana huwag magbabago si Viancy at ang kanyang pamilya dahil doon sila nagustuhan ng mga sponsors at mga supporters para naman tuloy-tuloy lang ang kanyang mga biyaya na dumating. Bukod doon, sabi naman din ni Kalingap Rab na deserve ni Viancy at ng kanyang pamilya ang mga blessing sa dumarating dahil sila ay mapubuting mga tao. Kamusta pag-umis mo? Hindi naman po. Medyo nakakaya po kasi ang dami po dun. Kaya nga din ako pumunta dun At protektahan ko ang sarili ko. Siyempre, ako masaktan Bakit naman po? Wala, baka di ko lang gusto nakita ko, kaya ako na lang nag-adjust. Saka, biglaan din kasi yung mo nun Nagulat ako, mismo pang umaga pala yun. Okay na nga po yun, di kayo nakapunta. Bakit ayaw mo talaga akong pumunta doon? Opo. Ginalingan mo doon? Kung nanonood pa kayo. Ginalingan ko po siguro masyado. Ito lang. Ginalingan mo? Pagka-uwi nga nila Viancy ay nagulat siya dahil bumisita pala sa kanya si Kalingap Edu noong araw na yon. Talaga namang umpo muna sila at nag-usap-usap. Napag-usapan nila ang pag-news ni Viancy na talagang successful naman dahil napakaganda ni Viancy noong araw na yon. Kaya nga lang ay hindi nakapunta si Kalingap Edu dahil feeling daw niya ay magsiselos lamang siya. Sabi naman ni Viancy ay kung pumunta sana si Kalingap Edu noong araw na yon ay mas ginalingan niya pa. Kaya naman kinilig talaga ang mga supporters sa mga sinabi ni Viancy na para bang nagpapahiwatig siya na gusto niya na rin talaga si Kalingap Edu.
Pagkatapos noon ay inalala nila ang mga huling nangyari noong huli silang magkita dahil noong nakaraan nga ay tumalon si Kalingap Edu sa mataas papunta sa ilog para lang patunayan kay Viancy na tunay ang kanyang nararamdaman. Ay, nako pala. Tungkol dun sa ginawa ko nung nakarang vlog. Tumalon ako sa bangin. Joke. Siguro naman, naniniwala ka na, no? Grabe. Ginawa ko talaga yun. Para sa'yo. Alam mo, sa'yo ko lang yung ginawa. At sayang ko lang din talaga yung gagawin. Kasi iba kayo. Ibang iba. Wala man pa akong pinagkaiba sa ibang babae. Ikaw yun eh. Ikaw yun si Viancy. Talaga namang natatangi daw talaga si Viancy para kay Kalingap Edu dahil siya lamang ang babae na ginawa niya ng ganoong bagay. Talagang tumalon siya sa isang ilog para lamang patunayan kay Viancy ang kanyang nararamdaman ay totoo at hindi ito para lamang sa content o vlog-vlog lang. Sabi pa nga ni Kalingap Edu na swerte daw talaga siya kay Viancy dahil sa napakaganda na nito, maalaga at mapagmahal pa sa kanyang pamilya. Kaya naman, nagsiselos daw talaga siya kapag may mga ibang tumitingin kay Ate Viancy. Ganon pa man ay wala na daw siyang magagawa dito, kundi suportahan na lamang si Viancy sa mga gusto niyang gawin. Kaya naman nataranta si Viancy sa mga sinasabi ni Edu. Swerte ko sa'yo, no? Kung sakali lang na mas mag-improve yung ganito, yung relationship, diba? Yung samahan, napaka-swerte ko. Swerte ng lalaki. Bakit naman po? Ba't naman po kayo swerte? Bakit maswerte? Kasi nga, halos nasa iyo lahat ng katangian ng nagugustuhin ng ng mga kalalakihan dyan. Mabait, maganda, maalaga ka pa. Nakikita ko yan lahat, no? Inaano ko yan. Kahit nga paulit-ulit si Ate Viancy na hindi naniniwala kay Kalingap Edu ay pinapatunayan pa rin ni Kalingap Edu at sinasabi kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman para kay Ate Viancy. Si Viancy naman ay kitang-kita na parang mahuhulog na rin kay Kalingap Edu dahil nga sa bait din nito at pagiging matulungin sa kanyang kapwa. Sabi pa nga ni Viancy na baka gutom lang yan ni Kalingap Edu, kaya naman sinubuan niya si Kalingap Edu ng isang turon para naman manahimik na daw ito, ngunit ito ay pabiro lamang. Kanina pa nga hindi mapakali si Viancy, ngunit maya-maya ay sinabi na rin niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi naman, no? Sinasaluan ako dun, Pag-isipan niyo po muna mabuti yung mga sinasabi niyo. Kasi kami pong mga babae, mabilis lang po kaming ma-fall. So, sinasabi mo, tama ba yung narinig ko? Baka ang mga babae po kasi mahina po ang emosyon. Kaya dapat po yung mga lalaki. Ano? Seryoso po pag sa mga ganyan kasi siyempre ayaw po namin masaktan. Sinasaktan? Kaya nga po pag-isipan niyo po mabuti yung mga sinasabi niyo. Ang tagal ko nang pinag-isipan, eh. Oo naman. Hindi naman ako kagaya ng iba nito dyan, no? Na
Grabe nga ang sinabi ni Viancy dahil ngayon lang siya nagsabi ng mga ganito kay Kalingap Edu. Tanda ba to na parang na-fall na rin talaga siya sa mga ginagawa ni Kalingap Edu? Dahil sinabi niya na sana ay totoo ang kanyang mga pinapakita at hindi ito laro-laro lamang dahil ang mga babae daw ay mabilis ma-fall kapag pinakitaan ng mga magandang gawain. Hindi naman natin masisisi si Viancy dahil gusto niya lamang protektahan ang kanyang mga nararamdaman. Gusto niya na kapag siya ay nagmahal ay talagang totoo at walang halong biro o para pang content lang. Sinabi naman ni Kalingap Edu na ang kanyang mga nararamdaman ay totoo at hindi siya kagaya ng iba na manloloko lang. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot